May mga palatandaang hindi sumisigaw, ngunit malinaw sa katahimikan. Hindi ito nakikita sa anyo kundi sa kilos na kusang lumalabas. Sa unang sandaling ito pa lamang, may mensaheng nais magising sa loob mo. Maraming tao ang naghahanap ng liwanag sa labas. Ngunit ayon sa Stoic na pananaw, ang tunay na gabay ay nahahayag sa disiplina at kabutihang asal. Kapag ang kilos ay payapa, kahit magulo ang mundo, may mas malalim na puwersang gumagalaw. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ayon kay Marcus Aurelius, ang dangal ng tao ay nasusukat sa kung paano siya namumuhay kapag walang nanonood. Ang ganitong paalala ay hindi panlabas na aral kundi panloob na pagsasanay. Hindi lahat ng may liwanag ay maingay. May mga palatandaang tahimik, ngunit matatag na humuhubog sa pagkatao. Dito nagsisimulang makita ang presensya ng mas mataas na gabay sa araw-araw na pagpili. Sa pagpapatuloy ng video na ito, unti-unti nating ilalantad ang 5 palatandaang ito, hindi bilang panukat ng kabanalan, kundi bilang salamin ng karakter. Manatili hanggang dulo at hayaan ang katahimikan ang magpaliwanag. Number 1. Panloob na katahimikan kahit may kaguluhan sa paligid. May mga taong nananatiling payapa kahit ang mundo sa kanilang paligid ay puno ng ingay at tensyon. Hindi ito dahil wala silang dinadala, kundi dahil may malalim silang pag-unawa sa sarili. Ang mga pangyayari ay dumarating at umaalis, ngunit ang loob ay hindi basta naaagaw. May kakayahang huminto bago tumugon at pumili ng mahinahong kilos. Sa ganitong anyo nagsisimulang makita ang lakas na hindi nakasalalay sa panlabas na kontrol. Ang ganitong katahimikan ay hindi bunga ng pag-iwas sa problema. Ito ay resulta ng matibay na disiplina sa pagharap sa emosyon. Hindi pinapayagang mangibabaw ang galit o takot sa bawat sitwasyon. Mas pinahahalagahan ang malinaw na paghatol kaysa agarang reaksyon. Ang isip ay nananatiling nakatuon sa kung ano ang makabuluhan. Dito makikita ang pundasyon ng Stoic na pamumuhay. Sa turo ng mga Stoic philosopher, ang tunay na lakas ay ang kakayahang pamahalaan ang sarili. Kapag ang damdamin ay nasa ilalim ng rason, ang kilos ay nagiging matuwid. Hindi lahat ng hamon ay personal na laban. Hindi lahat ng opinyon ay kailangang akuin. Ang katahimikan ay nagiging panangga laban sa kalituhan. At sa pananggang ito nahuhubog ang pagkatao. Sa araw-araw na buhay, ang ganitong tao ay nananatiling buo sa kabila ng pagsubok. Maaring may sakit at pagod, ngunit hindi nawawala ang malasakit. Maaring mabigo, ngunit hindi nagiging mapait ang puso. Pinipili ang dignidad kaysa paghihiganti. Pinipili ang pag-unawa kaysa padalos-dalos na salita. Ito ang malinaw na tanda ng panloob na gabay. Ito ay nabubuo sa paulit-ulit na pagpili ng tama kahit walang papuri. Isinasabuhay ito sa maliliit na sandali na walang nakakakita. Sa katahimikang ito, unti-unting nahahayag ang banal na impluensya sa loob. At dito nagsisimula ang tunay na kalayaan ng isipan at puso. Number 2, kusang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. May mga kilos na hindi ipinapakita sa madla, ngunit malinaw sa konsensya. Ito ang paggawa ng tama kahit walang palakpakan o papuri. Ang kilos ay nagmumula sa panloob na paninindigan at hindi sa gantimpala. May tahimik na kasiyahang dulot ang pagiging tapat sa prinsipyo. Dito nagsisimulang mahayag ang lalim ng pagkatao. Ang ganitong asal ay hindi bunga ng takot sa parusa. Ito ay resulta ng malinaw na pag-unawa sa mabuti at makatarungan. Hindi kailangan ng saksi upang manatiling matuwid. Ang konsensya ang nagiging gabay sa bawat desisyon. Mas mahalaga ang pagiging totoo kaysa magmukhang mabuti. Sa pananaw ng mga Stoic philosopher, ang dangal ay hindi ipinapakita kundi isinasabuhay. Ang karakter ay nahuhubog sa mga sandaling walang nakakakita. Kapag ang kilos ay tama sa lihim, magiging tama rin ito sa hayag. Hindi nagbabago ang asal dahil lamang may tumitingin. Ito ang anyo ng integridad na matibay at pangmatagalan. Sa araw-araw na buhay, ang ganitong tao ay mapagkakatiwalaan. Hindi siya madaling matinag ng tukso o pansariling pakinabang. Mas pinipili niya ang mahirap ngunit tama. Maaring walang makaalam ngunit malinaw sa kanyang loob ang ginawa. Ang kapayapaan ng konsensya ang nagiging gantimpala. Ang kusang paggawa ng tama ay bunga ng mahabang pagsasanay sa sarili,
Ito ay pinipili sa maliliit na pagkakataon araw-araw. Hindi ito palaging madali, ngunit palaging may saysay. Sa ganitong asal unti-unting nahahayag ang banal na impluensya sa pagkatao. At dito mas lalong tumitibay ang tunay na lakas ng loob. Number 3. Malalim na pag-unawa at pagtanggap sa mga bagay na hindi kayang kontrolin. May mga sitwasyong dumarating na lampas sa kakayahan ng tao na baguhin. Sa halip na labanan ang hindi maiwasan, pinipili ng ganitong tao ang malinaw na pag-unawa. Ang pagtanggap ay hindi pagsuko, kundi pagkilala sa hangganan ng sariling kapangyarihan. Sa ganitong pananaw nababawasan ang panloob na salungatan at nagkakaroon ng puwang para sa mas matalinong pagkilos. Ang ganitong uri ng pag-unawa ay nagmumula sa kahinahunan. Hindi agad sinisisi ang sarili o ang mundo sa bawat pangyayari. May kakayahang paghiwalayin ang maaaring baguhin at ang dapat tanggapin. Ang emosyon ay pinapahintulutang dumaan, ngunit hindi pinapahintulutang mamuno. Sa ganitong disiplina, nagiging payapa ang loob kahit may kawalan ng katiyakan. Ito ang pundasyon ng panloob na katatagan. Sa turo ng mga Stoic philosopher, ang karunungan ay nagsisimula sa tamang paghatol. Kapag malinaw kung ano ang nasa kontrol, nagiging malinaw din ang kilos. Hindi nasasayang ang lakas sa mga bagay na walang kapakinabangan. Ang oras at lakas ay inilalaan sa mga desisyong may saysay. Sa ganitong paraan umuunlad ang pagkatao sa halip na maubos. Ang isipan ay nagiging mas maayos at mas matatag. Sa araw-araw na buhay ang ganitong tao ay bihirang lamunin ng panghihinayang. Hindi siya nakakulong sa nakaraan o sa takot sa hinaharap, mas nakatuon siya sa kasalukuyang sandali. Ang bawat hakbang ay ginagawa ng may malinaw na layunin, may kapanatagan sa kabila ng hindi tiyak na bukas. Ito ang palatandaang ang loob ay may matibay na ugat. Ang pagtanggap sa hindi makontrol ay hindi nangangahulugang pagiging malamig. Ito ay tanda ng malalim na tiwala sa mas mataas na kaayusan. May kapayapaang dulot ang ganitong pananaw na hindi kayang ibigay ng panlabas na tagumpay. Unti-unting nahuhubog ang puso na maging mas maunawain at mapagpakumbaba. Sa ganitong kalagayan, nahahayag ang banal na impluensya sa pagkatao at dito mas nagiging ganap ang panloob na paglaya. Number 4. Likas na malasakit at paggalang kahit sa mga mahirap pakisamahan. May mga taong pinipiling manatiling makatao kahit hindi maganda ang pakikitungo sa kanila. Ang ganitong asal ay hindi kahinaan, kundi anyo ng panloob na lakas. Hindi hinahayaang ang ugali ng iba ang magdikta ng sariling kilos. May malinaw na hangganan ngunit nananatiling may dignidad. Sa ganitong paraan na ipapakita ang lalim ng pagkatao. Ang malasakit na ito ay hindi basta emosyonal na reaksyon. Ito ay bunga ng malinaw na pag-unawa sa likas na kahinaan ng tao. Hindi agad humuhusga, batid na. Ang bawat isa ay may sariling dalahin. Mas pinipili ang paggalang kaysa pagmamataas. Mas pinipili ang katahimikan kaysa panliliit. Dito makikita ang hinog na pag-iisip. Sa pananaw ng mga Stoic philosopher, ang kabutihan ay hindi nakadepende sa ugali ng iba. Ang sariling asal ang tanging tunay na kontrolado. Kahit harap ng pang-aapi o pagmamaliit pinananatili ang wastong kilos, hindi gumaganti sa anyo ng paninira o poot. Sa ganitong disiplina napapanatili ang panloob na kapayapaan at mas lalong tumitibay ang karakter. Sa araw-araw na ugnayan ng ganitong tao ay nagiging kanlungan ng katahimikan. Hindi siya nagdadala ng dagdag na gulo sa paligid. Sa halip nagiging halimbawa ng mahinahong pakikitungo. May kakayahang makinig kahit hindi sumasangayon. May kakayahang tumanggi ng hindi nananakit. Ito ang tanda ng tunay na respeto sa sarili at sa kapwa. Ang likas na malasakit ay hindi natututunan sa isang iglap. Ito ay hinuhubog sa paulit-ulit na pagpili ng kabutihan. Lumalakas ito sa bawat pagkakataong pinipili ang pag-unawa kaysa galit. Sa ganitong asal unti-unting nahahayag ang banal na impluensya sa puso. At dito mas nagiging malinaw ang tunay na layunin ng pagkatao. Number 5. Matibay na paninindigan sa katotohanan kahit may kapalit na hirap. May mga sandaling mas ligtas ang manahimik kaysa ipaglaban ang tama. Ngunit ang taong may ganitong paninindigan ay hindi isinasantabi ang katotohanan. Hindi siya kumikilos batay sa takot o pansariling interes. Ang bawat salita at hakbang ay nakaangkla sa konsensya. Dito nasusukat ang lalim ng panloob na lakas. Ang pagpili sa katotohanan ay kadalasang may kasamang bigat. Hindi ito palaging nauunawaan o tinatanggap ng marami.
May mga pagkakataong nagdudulot ito ng pag-iisa. Sa kabila nito, nananatiling buo ang prinsipyo. Hindi binabago ang paninindigan upang makibagay lamang. Mas pinahahalagahan ng katahimikan ng loob kaysa panlabas na pagsang-ayon. Sa aral ng mga Stoic philosopher, ang kabutihan ay hindi ipinagpapalit. Ang katotohanan ay may halaga kahit walang pumapansin. Kapag ang kilos ay umaayon sa paniniwala, nagiging malinaw ang direksyon ng buhay. Hindi na kailangan ng pagpapanggap sa harap ng mundo. Ang pamumuhay ay nagiging payak at tuwid, at ang loob ay nagiging mas payapa sa araw-araw na mga desisyon. Ang ganitong tao ay maaasahan. Hindi siya nag-iiba ng prinsipyo ayon sa pakinabang. May malinaw na hangganan sa pagitan ng tama at mali. Kahit may kapalit na sakripisyo, hindi isinusuko ang dangal. Ang sariling konsensya ang nagiging sukatan ng tagumpay. Ito ang tanda ng integridad na hindi natitinag. Ang paninindigan sa katotohanan ay hindi bigla ang nabubuo. Ito ay hinuhubog sa maliliit at paulit-ulit na pagpili. Pinatitibay ito sa bawat pagkakataong mas pinipili ang tama kaysa madali. Unti-unti itong nagiging bahagi ng pagkatao. Sa ganitong pamumuhay nahahayag ang banal na impluensya sa bawat kilos. At dito nagiging ganap ang tunay na lakas ng loob at kalayaan ng isipan. Ang 5 palatandaang ito ay hindi paligsahan ng kabanalan. Ito ay mga paalala ng tahimik na gawain sa loob na unti-unting humuhubog sa pagkatao. Hindi ito laging napapansin ng mundo, ngunit malinaw sa konsensya. Dito nagsisimulang makita ang tunay na lalim ng pagkatao. Sa Stoic na pananaw, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa salita. Ito ay nasusukat sa araw-araw na pagpili kahit walang nakakakita, hindi sa ingay ng papuri kundi sa katahimikan ng kilos. Doon nananatiling buo ang dangal at paninindigan. Kapag ang loob ay ginagabayan ng kabutihan, nagiging payapa ang direksyon ng buhay. Hindi nawawala ang mga pagsubok, ngunit nagkakaroon ng malinaw na layunin. Ang bawat hakbang ay nagiging mas may saysay. Ang buhay ay hindi na lamang dinadaanan kundi sinasadya. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang mga aral na ito ay mas nagiging makabuluhan kapag pinagninilayan sa katahimikan at mas nagiging totoo kapag isinasabuhay sa araw-araw na kilos. Sa ganitong paraan nagiging buhay ang karunungan. Sa katahimikan nahuhubog ang lakas ng isipan. Sa katapatan lumalalim ang panloob na kalayaan. At sa patuloy na pagpili ng tama, nagiging ganap ang buhay na may dangal. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.